Matigas sa apakan ang clutch pedal. Ano yung posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun nga no, meron na naman tayong paps na nagkaka-issue sa kanyang clutch pedal at matigas daw apakan ang kanyang clutch at ano daw ba yung posibleng problema? Well, pwedeng may problema ka sa clutch, yung clutch disc, clutch cover, clutch bearing, o pwede kang may problema kung cable type yan, pwede kang may problema sa cable mo, no? So ngayon, isa-isahin muna natin Halimbawa, cable. May problema ka sa clutch cable. Ano ba yung isa sa mga indication niyan? Well, pag tumitigas yan, there's a tendency na malapit na yung maputol. Okay, lalo na pag umaapak ka at parang may naririnig ka na parang something na pumupulupot. Kumbaga yung cable niya parang pumupulupot. Kumbaga ang nangyayari diyan, bumabalik-balik, then parang nagtutwist siya. So parang pumupulupot. Now, isa sa mga possible solution doon, kung sakali man pwede nyo siyang lagyan ng oil. Okay? Ako, I recommend at least yung mineral oil sana, no? Huwag nyong lalagyan nung mga singer, yung singer oil, yung nilalagay sa makina pantahi, wag yun. Kasi yun, hindi yun nag-i-stay dun sa loob. Kung sakali man na masyadong matigas talaga yung clutch cable, pwede nyo siyang lagyan nung ginagamit natin sa engine oil. Pwede yun, no? So, ang idea doon, yung iba tinuturukan, yung iba naman tinatanggal, then binubuhusan para pumasok yung oil. Then, inaatras abating nila yung cable. And yung iba, nag-o-okay, pero yung iba, hindi naman, no? Pero, isa rin sa mga posibleng issue dyan ay may problema ka na sa iyong clutch, no? Pwedeng manipis na yung inyong clutch disc, pwedeng may problema ka sa clutch cover o yung release bearing mo. So, ang advice ko sa iyo dyan, kung sakali man, pwede mong ipa-adjust muna. Okay? Kung ma-adjust pa yung clutch mo, i-adjust and posibleng umayos yan. Posibleng lumambot yan pag in-adjust. Pero pag sagad na yung adjust, ang pinaka talaga nun is posibleng manipis na yung clutch disc mo o clutch cover mo masira o yung clutch bearing mo sira. Okay? So yun mga paps, no, kumbaga pag matigas apakan ng clutch, minsan nadadaan sa pag-oil ng cable, minsan naman nadadaan sa pag-a-adjust. Pero worst dyan is kailangan mo magpalit ng mga component na related sa clutch. Isa rin sa mga possible indication din na may problema na talaga kayo sa clutch is pag yung tinatawag natin na slide na yung clutch. Kumbaga, ang lalim na ng apak mo sa gas, pero ang bagal pa rin ng takbo mo. Then mapapansin mo pag nasa third o fourth gear ka, bigla mong inapakan yung gas, imbis na bumilis yung takbo mo, parang ang smooth nung andar niya. Kumbaga ang smooth nung acceleration niya, ang kalma-kalma nung sasakyan, parang walang sipa o walang aggression. So isa rin yun sa mga possible issue, no? Kumbaga slide clutch. Pero yun nga, kung matigas apakan, well, pwedeng nasa cable ang problema, baka kailangan mong palitan yung cable. Pwede rin yung clutch mismo yung may problema, o pwedeng madaan lang talaga sa adjust, no? At para maging maayos na yung pag-apak mo sa clutch. Kasi talaga sa totoo lang kung manual transmission yung ginagamit mo at ang tigas ng clutch, sa kung maghapon mong i-drive yan, mapipilay ka. Ako, experience ko na yan before Kumbaga, sabihin na natin, mga 8 to 10 hours akong driving, matigas yung clutch. Pagtayo ko talaga most of the time, para ako napipilay. Kasi nga, ang tigas masyado ng clutch. Although, sabi ko nga, madadaan naman siya sa adjust o minsan yun, nilalagyan siya ng oil isang lang dito, no? Pag may naririnig na kayong something dun sa kable, mas maganda palitan nyo na. Okay? Kasi, there's a tendency na near na siyang maputol. Okay? So, ang cable, depende sa kotse, pero usually it will last mga 100,000 kilometers naman. Okay? Pero, kung sakaling mang nagkaroon ng ganong sign, palitan nyo na. Actually, ang cable, meron naman yung sa loob niya, nilalagyan na nila ng grasa. Kung tutos, hindi na kailangan lagyan ng oil yan. Pero, may mga times na medyo natutuyuan siya. So, pag nilagyan nyo ng oil yan at
gumaan, di okay, 'di ba? Pero yun nga, isang advice ko, don't use yung Singer oil. Ang gamitin niyo diyan is yung mas malapot sanang oil. Kumbaga, pwede nga yung mineral oil sana ng kotse na nilalagay natin sa engine. Akong ginagawa ko noon, nilalagay ko siya sa panturok, then ituturok ko yun doon all the way para dumiretso, des apak-apak. Yun, gumagaan na minsan. So, then eventually, pero pag may narinig na akong kakaiba doon sa tunog talaga, pinapalitan ko na yung clutch cable ko para wala nang maging problema. Kasi yun nga, pag naputulan ka niyan, paano mo pa iaanda rin sa sakyan mo, 'di ba? Posibleng kailangan mo pang magpa-towing o kailangan mo pang magpa-repair niyang problema mo, no. So yun mga paps, no. So sana naka-help tayo do sa mga may tumitigas ang kanilang clutch pedal. At ngayon magsasagot na naman tayo ng mga tanong na related sa clutch, no. At isa sa mga question natin dito is ano ba yung tinatawag na tukod clutch? Ayan, actually kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, meron tayong topic na related doon. Yung tukod clutch, ito yung pag nasosobrahan ng adjust yung ating clutch. Okay, kasi hindi pwedeng sobra, kasi hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Okay, dapat laging tama lang yung adjust ng clutch natin. Kumbaga, pag kumapit yan ng maayos, okay na yun. Wag mo nang isasagad. Kasi pag tukod yan, ang effect kasi nun, parang kang naka half clutch din. So ang tendency nun, mabilis mong mawa-worn out yung clutch disc mo. So yun yung medyo problema dun mga paps, no. Kaya pag nag-a-adjust tayo niyan, dahan-dahan lang. Kumbaga wag yung itotodong mo na kagad sa pinaka full niya. No, kumbaga lalo na kung bagong palit, at least sana kumbaga iba, 1/4 muna, titingnan kung okay. Then pag medyo kulang pa, medyo hindi kumakapit, so dadagdagan ng konti hanggang sa makuha yung proper na adjust, no. Okay, then yun. Next question tayo dito. Sa pagpapalit ng clutch, pwede bang disc muna? Okay, kung tipid mode to, no. Ako, I highly recommend sana isang set, no. Especially kung more than 100,000 kilometers na yung tinakbo ng lahat ng component, yung clutch cover, yung clutch bearing, palitan mo ng buo. Kasi ito ang problema kasi diyan mga paps, no, mahal ang labor pa nagpapapalit tayo ng clutch. And pag tayo nagpapapalit ng clutch, medyo time consuming siya, no. Hindi siya madaling gawin sa isang kotse, no. Kumbaga, i-take mga kalahating araw yung iba kung isa lang ang gagawa at mabigat siya gawin. Kaya mahal din yung labor nga. At yun nga, syempre, pa nagpalit tayo ng clutch, normally, kasama na rin yung pagpapalit ng transmission oil, no? So, medyo magastos siya. Kaya, ako, I recommend isang set na sana. Para at least, wala kayong maging problema. Kumbaga, wala kayong iisipin. Kasi itong problema dyan minsan halimbawa, sige, this lang yung pinalitan mo. Paano kung pagdating ng 120 kilometers, bumigay yung bearing? So, kailangan na naman buksan. Kailangan lang palitan yung bearing. Now, pagdating na naman ng ilang panahon, 150,000 kilometers, bumigay na naman yung cover. Nandun yung okay yung bearing, 50% yung clutch disc, no? So, mas marami kang gagastusin in terms of labor. Kasi ang problema nun mga paps, hindi naman ka makakapag-labor na, this lang yung pinalitan mo dapat ang labor kalahati lang. Hindi ganun sa mga mekaniko. Kumbaga, full talaga yan. Okay, kung halimbawa, kung ang sinisingil niya is 3,000 yun kada bukas. Kasi yung effort at time, parehas lang naman, no? So yun mga paps, no? Kung sakali man, na yun, kung sakali mang tumitigas yung clutch pedal, I advise, i-check niyo yung cable, i-check niyo yung mga clutch disc mo or yung mismong component ng clutch, no? At yun, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang and don't forget to subscribe to my YouTube channel at sa Facebook, click ko lang yung follow sa taas at sa TikTok, click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.